Ang kwento ng seda. Excited na po talaga ako, Lolo! Mabuti naman, Kuo. Halika, doon tayo sa may bandang harap. Yay! Wow! Napakaganda, hindi ba? Opo! Sino po siya, Lolo? Siya si Empress Laiju, ang Silkworm Mother. Ang Silkworm Mother? Oo, siya ang tanging dahilan kaya mayroon tayong seda. Ikukwento ko ang lahat ng tungkol sa kanya pagkatapos nating dumalo rito sa festival. Ayoko po! Gusto ko na pong malaman ngayon! Paano ko po i-enjoyin ang ganda nitong festival kung hindi ko naman po kilala ang taong ipinagdiriwang nito? Tama nga naman ang sinabi mo, Kuo. O sige, ikukwento ko na. Alam mo kasi, noong unang panahon, dito mismo sa China, nabuhay si Empress Laiju. Siya ang asawa ng magaling na Yellow Emperor. At kasing ganda siya ng kanyang mga nililikhang obra. Kaya lang, hindi naman siya lumaki na Empress. Isa siyang napakabait na batang babae na nakatira sa Xiling sa Southwest China. May malubhang karamdaman ang mga magulang ni Laiju, kaya't inaalagaan niya sila, binigyan ng tubig at mga ligaw na prutas na nanggaling sa labas. Heto, uminom po kayo, Ama. Maswerte kaming may anak kami na kagaya mo, Laiju. Buong araw kang nagtatrabaho para… Ama, wag niyo po akong alalahanin. Obligasyon ko po ito sa inyo. Ngayon, maghahanda lang po ako ng hapunan. At kaya, lumipas sa mga araw sa buhay ni Laiju, normal na sa kanya ang maagang umaalis para humanap ng mga prutas at mga buto sa kagubatan. Isang araw sa tagal niyang naglalakad para maghanap ng mga prutas, naupo si Laiju sa ilalim ng puno ng mulberry at naiyak dahil wala siyang mahanap na pagkain kahit saan at nag-aalalang magutom ang mga magulang niya. Oh, ano nang gagawin ko ngayon? Hindi pwedeng wala akong maiuwi. Siguradong gutom na ang nanay at tatay ko. Sa sobrang lungkot at kaawa-awa ng pag-iyak niya, isang diwata na nasaan yung ibon na nakadapo sa sanga ang naantig. Gamit ang mahika, naghulog siya ng mga dahon ng mulberry sa lupa. Pero hindi naman ito agad na napansin ni Laiju, kaya patuloy lang siyang umiyak. Kaya't bumaba ang ibon mula sa sanga at maingat na tinuka ang mga dahon ng mulberry. Nagtaka siya sa ginawa ng ibon, kaya't pumulot siya ng dahon ng mulberry at nag-aalinlangang kinain ito at nalamang matamis at maasim ang lasa nito. Aba! Hindi masama ang lasa nito. Nang malamang makakain ito, kumuha siya ng ilan para sa mga magulang niya at masayang umuwi. Pag-uwi niya sa kanila, sumigaw siya ng sobrang lakas. Ha? Nako! Hindi! Ama! Ina! Pumanaw ang mga magulang ni Laiju. Mag-isa na lang ngayon ang kawawang babae. Sa paglipas ng mga araw, madalas siyang sumisilong sa ilalim ng lilim ng mulberry tree. Isang hapon, habang naglalabas siya ng kanyang sama ng loob sa ibon,
Nagulat siya sa narinig na papalapit na tunog. Tubig! Tubig! Yun ang hari. Naku po, mukhang malapit na siyang himatayin sa sobrang pagod at uhaw. Huminto ang kabayo ni Haring Shilling malapit sa puno ng mulberry at nahulog ang hari sa lupa. Tubig! Tubig! Si Laiju ay kaagad na umuwi sa bahay niya. Ilang sandali pa ay bumalik din na may dalang pitsil ng tubig at tinulungan ng hari na inumin ito. Magiging maayos din siya mamaya. Huwag kang mag-alala. Ay, bakit pa kita kinakausap? Kabayo ka. Iiwan ko ang pitsil dito. Sabihin mo sa kanya na uminom pa ng tubig pagkagising. Hindi mo nga pala masasabi. Kabayo ka. At kinakausap na naman kita. Sige na nga. Paalam na. Ay, Laiju, tumigil ka na nga sa pakikipag-usap sa mga hayop. Naglakad na nakayuko pa uwi sa kanila si Laiju at hindi niya alam na sinusundan siya ng kabayo ng palihim. Lumabas siya ng kagubatan at naglakad patungo sa kanyang bahay sa tabi ng lawa. Pinagmasdan siya ng kabayo sa di kalayuan at saka bumalik sa kanyang amo na noon ay nagkaroon na ng malay. Fusang kaibigan, saan ka galing? At sino nag-iwan ng pitsil ng tubig na ito dito para sa akin? Kilala mo ba sila? Sumakay si Haring Shilling sa kabayo niya at narating ang bahay ni Laiju. Si Laiju na noon ay malungkot na umiiyak ay tumayo, nagpunas ng luha at saka binuksan ng pinto. At sino kaya ang kumakatok sa pintuan ko? Haring Shilling? Ikaw ba ang mabait na taong kumuha ng tubig para sa akin? Opo, inyong kamahalan. Interesante. Tinulungan mo ang iyong hari at hindi mo na hinintay ang pabuya mo? Tungkulin ko pong tulungan kayo, inyong kamahalan. Mabuti kung ganon. Hayaan mong gantipalaan kita dahil obligasyon ko ito. Tawagin mo ang mga magulang mo. Sabihin mong narito ang hari. Pinilit pigilan ni Laiju ang maiyak sa harap ng hari. Anong problema? Ilang buwan na po ang nakalipas nang pumanaw sila. Mag-isa na lang po ako. Naawa ang hari nang marinig ang sitwasyon ni Laiju kaya naman sinabi niya sa bata. Pero hindi na sa ngayon. Dahil ako, si Haring Shilling ay inaampon ka bilang anak ko. Inyong kamahalan? Tawagin mo akong iyong ama. Tayo na at bumalik na tayo sa palasyo. At kaya naman, ang batang si Laiju ay naging si Prinsesa Laiju na minamahal at pinagigiliwan ng lahat. Lumaki si Prinsesa Laiju na magandang dalaga, na magaling sa pamamana at sa mga bagay tungkol sa politika. Sa ilalim ng basbas ng kanyang ama na si Haring Shilling, ipinakasal siya sa Yellow Emperor at naging si Empress Laiju. Silang dalawa ay nagtulong para pag-isahin ng China pero sa susunod na lang ang kwentong to. Noong araw na nag-iensayo si Empress Laiju ng pamamana niya. Ang galing nyo, kamahalan! Dahil ito sa pag-iensayo. Tama kayo! Handa na ba ang tsaa ko? Opo, hinanda ko po ito sa ilalim ng lilim ng puno ng mulberry. Naupo si Empress Laiju sa ilalim ng puno ng mulberry para uminom ng tsaa. Talagang napakaganda ng araw na ito. Tama, kamahalan! Nang iinumin na ni Empress Laiju ang tsaa, isang maliit na bagay na puti ang kulay ang nahulog sa iniinom niya mula sa gumagalaw na mga sanga sa itaas. Oh! Ano kaya ito? Papalitan ko po ito kaagad. Sandali. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong bagay. Nagtatakang kinuha ng Empress ang bagay na ito sa kanyang tsaa at napansing napakalambot nito. Ang madulas na bagay na nabasa ng kanyang mainit na tsaa ay lumambot at may manipis na hibla na kumikinang dahil sa araw.
ang nagsimulang lumitaw mula rito. Hinatak ng Empress ang medyo humihiwalay na hibla. Tingnan mo ang hiblang ito. Heto, hawakan mo tapos hatakin mo lang. Hinatak ito ng tagapagsilbi hanggang sa makarating siya sa hardin. Wow! Nakamamangha naman! Tama po kayo, kamahalan. Dahil siya ay mahilig sa sining at talagang mausisang tao, nagdesisyon si Empress Laiju na hanapin ang pinanggalingan nito. Pinuntahan niya ang puno at nakakita pa siya ng maraming mga bahay uod na nahulog sa lupa. Tingnan mo, marami pa rito. Naisip niya na mamulot ng maraming bahay uod na nahulog sa lupa at sinimulang gamitin itong sinulid na panghabi. Nang matapos siya, nakapaghabi siya ng malambot at kumikinang na tela na makinis hawakan at talagang mukhang mamahalin. Napakaganda naman ito at napaka-elegante. Nasasabik sa kanyang nadiskubre, naisip niyang sabihin sa emperador ang tungkol dito. Pero sa huli, nagdesisyon siyang lubos pa itong pag-aralan. Ilang linggo rin niyang pinag-aralan ang tungkol sa mga silk moth. Nalaman niya na ang mga babaeng silk moth ay nangingitlog ng mga 300 to 500 na itlog sa isang beses. Napipisa ang mga ito at nagiging mga silkworm. Maraming dahon ng mulberry ang patuloy na kinakain ng mga silkworm na ito at inaabot sila ng mga 6 na linggo para tuluyang lumaki. At saka sila humihinto sa pagkain at inaangat ang mga ulo nila. Yun ang hudyat na handa na silang gumawa ng mga bahay uod. Matapos pag-aralan ng mga silkworm ng maraming linggo, napagtanto ni Empress Laiju na walang ibang kinakain ang mga silkworm kundi mga dahon ng mulberry. Oras na para kausapin ko ang asawa ko. Pinuntahan ni Empress Laiju ang asawa niya, ang Yellow Emperor, at sinabi dito ang mga nadiskubre niya. Isang malambot na hibla? Mahal ko, ano bang pinagsasasabi mo? Ang galing! Napakalambot naman ito at nakamamangha. Pwede tayong gumawa ng ganito dito sa bansa. Isipin mo na siguradong lalakas ang kalakalan natin. Tama ka. Ano ang gusto mong gawin ko? At dahil nakumbinsi siya ng asawa niya, niregaluhan niya ng mga puno ng mulberry ang asawa niya, kung saan makakapag-alaga siya ng mga silkworm. Di nagtagal nakaimbento siya ng paraan para makakolekta ng maraming hibla mula sa bahay uod para maging sinulid para magamit sa paghahabi ng tela. At doon nagsimula ang mga damit na gawa sa seda at agad itong pumatok sa pandaigdigang kalakalan. At hindi lang yun. Hinikayat ni Empress Laiju ang emperador para ipakalat ang sericulture, ang proseso ng pagkuha ng mga sinulid na seda sa mga silkworm. Nakilala ang China sa paggawa ng mga seda at naging masagana dahil dito. Sa katunayan, sinasabing sumikat ang China sa mga unang taon ng sinaunang pandaigdigang pangkalakalan dahil kay Empress Laiju, ang mabuting batang babae na may pagmamahal sa sining mula sa Shilling. Wow! Ang galing naman niya! Oo, China ang nagpo-produce ng 80% ng seda sa buong mundo ngayon. At nagsimula ang lahat dahil sa naistorbo siya sa pag-inom ng tsaa. Tama!